Kaya tulungan nyo rin akong manalangin. Yes. Na sana, yung mga nasa likod na nagdala nitong confidential informant, puntahan nyo ako sa bahay. Isama natin mismo yung confidential informant. Alam ko, nanonood ka. Ayoko lang manganib ang buhay mo, ayoko sa akin magmula. Ayoko manganib ang buhay ninyo. Alam nyo yan. Yung minention mo yung pangalan ni Bongbong Marcos. Exactly. No? Kasi nga yung sinabi mo na nobody is above the law. Lahat tayo ay pantay-pantay sa batas. So, bakit hindi natuloy itong drug bust na ito? Kasi, bakit na-cover up? Kasi may nag-intervene, si Paquito Ochoa, no? Executive Secretary nung panahon na yon. At siya ay isang senador, si Bongbong Marcos at that time. At ito ay, hindi lang nangyari ito kay Bongbong Marcos, kundi sa napakaraming Pilipino, no? Pag mahirap ka, huli ka, no? Pero sa kanya, buong buhay niya, porket Marcos siya, maraming nagtatakip para sa kanya. So para sa akin, nung pinanood ko kayo, moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya, na may isang ordinaryong Pilipino katulad mo, ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila Lasso, na binibigyan na naman ng takip at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan para above the law na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa batas. Hindi siya, lahat sila dyan kung umasta ganyan ang Pilipinas, kung umasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan, they are above the law. No? So, siguro lang sir, gusto ko lang express yung pasasalamat ko kasi itong 2 taon na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay ng Pangulo na ito, ng administrasyon na ito, na kapag ka ikaw ordinaryong mamamayan, bababuyin ka ng mga ito. Walang hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino, kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit na ano. So, maraming salamat sir kasi isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating republika, ang ordinaryong mamamayan. So binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno na kung sino ang totoong may kapangyarihan. Your reaction to that, sir? Bilang ngayon ikaw ay isang pambansang whistleblower and crusader sa pag-aayos ng gobyerno natin. Go ahead, sir. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na pagurian ako ng kung ano paman po. No? Ito pong yung declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman na na-reduce ko doon sa declaration ng confidential informant. Mula doon sa kanyang personal na kaalaman, nagkaroon po ako ng first-hand information based doon sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa mga ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Doon sa ano ito ginagawa, ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisinghot yan at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yun po yung sa akin. Yung po, yung pinanumpaan ko po sa laysay o yung testimonya sa Senado, base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng sinisikap ko po na ma-contact yung tao na aking na-interview, nakuna ng salaysay, para siya mismo yung magsalita doon sa Senado. Para once and for all, nakita ng taong bayan na hindi ka nagsisinungaling. Kung ano itong sa akin naman wala namang ang sa akin lang trabaho lang. Dahil kung itong report na ito hindi nag-e-exist, walang i-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maisog doon sa Tagum City. Klaro.
walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin, i-deny na lang. Ako, itatanggi ko yan, i-deny ko. Walang ganyan. Walang ganyan. I-deny na lang. Para walang gulo. Walang igaganon. Kung wala yan. Sir, Kaya nga, sir, opo, excuse. Sa tingin po ninyo with your knowledge of network of information, buhay pa ba ang actual confidential informant na na-interview mo at nagawan ng deposition as basis for the request of pre-operation report targeting supposedly Senator Marcos then and now President Marcos and other personalities? Buhay pa po ba? At kaya pang abutin itong confidential informant? sana po. Sana po. Ayun. Narinig niyo sir, mga kababayan. Oo, yung kahapon, no, another thing parang very embarrassing for me to watch, no. At saka also nice to watch. Yung kayo, parang alam na alam ninyo yung trabaho. No, alam na alam ninyo, bawat galaw, tsaka trabaho lang, no, sinasabi mo parate. Gustong-gusto ko yun kasi yun yung parang motto namin noon kay President Duterte nung kami nagtatrabaho, no. Lagi kaming, trabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Kahit ano iba to, basta trabaho lang tayo. Pero kahapon, pinapakinggan ko si DG Lazo, no? Sakit niya pakinggan kasi parang hindi niya alam yung trabaho niya. At saka yung laging bumabalik ka sa mandato. Doon, yun mahalaga yun yung bumabalik sa mandato kasi nakita ko under this presidency, no, lumalayo na yung usapan ko pero gusto ko lang sabihin lang yon na napakahalaga, katulad kunyari ng PCO, Presidential Communications Office, hindi nila alam mandato nila, para nakakagulat masyado. No, kasi nakita ko ang leadership na ito, kahit siya hindi niya alam yung mandato niya. No, so it has become yung leadership talagang apektado silang lahat. So gusto ko makakita talaga ng lingkod bayan na alam niya yung mandato at yung trabaho niya. So kahapon hindi ka malusutan kasi alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo. Yes, sir. At dadugtungan ko binabanggit Yes. ni Ma'am Lorraine, sir, binigyan ng pagkakataon ang PDEA na i-demolish ka. No? In fairness, Right away, right no? away, demolition Yeah, job. demolition job. Denial, and then sinalangan ka ng 8 na magdi-deny ng iyong sinasabi, but you stood your ground. Yeah. And hindi nila natinag ang iyong direct assertion, personal direct knowledge, and revelations in spite na 8. Yung 8 sinabi nila, iwas talaga sila to confront you, but you were confronting them with your truth. Ang tanong namin ngayon doon sa observation na yan, Mr. Morales, you were very certain of the truth. Ikaw ba ay Doon po, convinced, doon sir? Kumbinsido ka ba? Opo. Habang tinitipa mo, we will use your word, tumitipa ka sa direct investigation of the confidential informant doon sa kaso ng supposedly operations para arestuhin sila Marcos Jr., Maricel Soriano, among others, during the time of direct interview and up to the present that we're talking to you, and you're now at the Senate investigation, are you convinced that the President should have been targeted and executed with operations because you are convinced of the revelations of the confidential informant? You as an investigator, sir. Unang-una, kaya nagkaroon ako ng motivation para i-dokumento yung declaration ng confidential informant ay dahil doon sa mga litrato. Ang litrato na nakaprint sa papel, nung nakita ko at pinakita yung pinanggalingan ng printed photos mula doon sa cellphone, pareho Pareho. At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Nakitang-kita ko, humihiti ay sumisinghot ng white powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano, ito si Bongbong Marcos, nung pinaulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan itong mga ito. Hindi ako nagsabi niyan. Grabe. Yung confidential informant. Ano ang access niya? Ano ang access niya? Sinagot din niya. Ano siya doon? Bakit nandun siya? Sinagot din ng confidential informant. Unti-unti kong inaalala yung mga panahon
na nakaharap at nakunan ko siya ng salaysay. Kaya nga sabi ko, itong pinagmulan ng tao na to, sabi ko, ito lang yung po pwedeng maging daan para muli ko siyang makaharap doon sa Senado. Para mabigyan siya ng pagkakataon kung ano, no. Sana buhay pa hanggat sa sir, ha? maaari. At madugtungan. Para na rin matiyak yung kaligtasan niya. Sana, kung dumating man yung panahon, magkaroon ng garantiya, yung totoong magbibigay ng protection sa kanya. At sa iyo. Yun lang ang talagang problema. Kasi kung ang subject ng Presidente. usapin na ito ay yung mismong nanunungkulan, pangunahing nanunungkulan dito sa bansa, paano tayo na kakatiyak ng kaligtasan? Exactly. The point. Hindi kaya tayo biglang atakihin sa puso? O hindi kaya maging abo na lang tayo? Oh, wag sana. O hindi kaya, ano, no? Kaya nga, sabi ko, wala naman akong ibang tao na ganito, no? So, yun po, yun yung, doon lang po. Doon Why sa, are you not kaya, offered, sir? Why are you not offered security by the Senate? Or did they offer it through Senator Bato? And are you willing to accept it with your family? Ano naman po, opo, gano'n naman po. Pero sa akin naman po, no, ayan, kaya nga sabi ko po kay Senator Bato sa, ano, no, on the record naman po yun. Wala naman mag-i-interest sa akin dito, kundi yung, ano, no, si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito lang naman yung issue. Kumbaga sa ano, patahimikin nyo na yan para hindi na nagsasalita. Patahimikin nyo na yan para hindi niya na maiharap yung testigo niya. Patahimikin nyo na yan, di ba? Kumbaga sa ano, kaya nga ang PIDEA, no, talagang sinisikap nila na gibain. Gibain yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Tama. Durog na durog yung pagkatao ko. Pero, yung taong dinurog nila na naging pulbos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. What is happening now? Tandaan nila yan. Sir. Tandaan nila. Sir, napakaganda ng sinasabi nyo. No? So, kasi experience din namin yan na kinikasing kami, you know, hinaharas at Kinakasuhan. tinithreaten at intimidate dahil nagsasalita ng katotohanan. Kasi paulit-ulit sinasabi mo kahapon doon sa mga kasama nyo, no? Kahit kay DJ Lasso, hindi ko kayo masisisi. Yeah. No? Pero it was elegant para sa akin kasi kino-call out nyo yung pagsisinungaling nila. Pero kasi yung sinasabi ninyo na hindi masisisi, sa akin, no, pang paniniwala ako kasi masisisi sila. Dapat silang sisihin. Kasi tao tayo, lahat tayo dito ay sumusugal, lahat tayo dito ay gumagawa ng desisyon. At yung desisyon na yan, hindi lang tayo ang maapektuhan, kundi ang mga anak natin at ang salinlahing Pilipino. So lahat tayo dito tumitindig. At katulad nung sinabi mo dito, kung may mangyari sa ating tatlo dito, isa lang naman talaga dito ang pwedeng gumawa niyan at yan si Bongbong Marcos, no? So, yun yung Tama po. At saka yung sinasabi mo, sir, no, na yung mga nagsinungaling kahapon, sisisihin natin sila, no? Meron silang sagutin sa Pilipino, no? At sa sarili nila at sa kung ano pang paniniwala nila, no? So, Correct. hindi sila off the hook. At sir, yun ang tanong ng taong bayan sa inyo. Ang paglantad ninyo ay hindi maiiwasan ang napakalubhang panganib sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa mahal ninyo sa buhay. Naranasan ko rin yan, Sir Morales, nang lumantad ako laban sa organisasyong pinanggalingan ko. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang CPP, NPA, NDF na pilit nating pabagsakin ang terorismo nila, kaya tumulong tayo sa gobyerno. Ang tanong, sir, direktang tanong sa inyo, baka hindi pa ito na tanong sa inyo. Bilang batikang investigador, PIDEA Operative, Intel Trained, Investigation Trained, naniniwala pa rin ba kayo na ang validity ng 2012 operations na hindi natuloy at kung kaya nagpapatuloy ang kontrobersya at iskandalong ito ay sapagkat naniniwala pa rin kayo na si Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa is still into drug abuse and drug addiction na dapat matigil na at dapat panagutan niya at huwag mailagay sa panganib ng isang problematic mental state level ng Pangulo dahil sa involvement sa drug abuse. Do you believe it na ganon pa rin ang kanyang ginagawa ngayon? Batay sa iyong kaalaman sa investigasyon mo.
Kung ang tinutukoy nyo is yung validity ng pagsasagawa ng investigation, wala naman pong expiration yan. Ang investigation po, ang importante lamang po dyan is to determine the facts and circumstances. Okay. Kung kagaya niyan, kung tayo nag-iimbestiga, kaya tayo nag-iimbestiga, gusto nating may malaman. Meron tayong gustong madetermina. Kung yan, bibigyan natin ng limitation o ikakahon natin yan, mawawalan ng kakayahan o ng kalayaan yung nagsasagawa ng investigasyon o yung isinasagawang investigasyon. Ang investigation dapat walang harang. Yes. Wala siyang mga boundaries. Para malaya niyang makuha yung mga kinakailangan niyang makuha. Kaya nga nag-iimbestiga, nagsasaliksik. Tama. Di ba? Nagsasaliksik. Nagkakaroon ng pagsubaybay, nagkakaroon ng mga test, nagkakaroon ng observation. Yun po yan eh. Ngayon, yung sinasabi niyo po kanina, ibabalik ko lang. Yes, sir. Sa mandato. Bilang halagan ng batas, mayroon kaming mga sinusunod na panuntunan. Ano ito? Ito yung presumption of regularity. Yes. Ibig sabihin, huwag kang lalabas dyan. Kung kinakailangan tumawid ka sa lubid o sa alambre, gawin mo yan. Dahil ganyan kasilan ang ating trabaho. Hindi po pwede na magkakamali tayo. No margin for error. Karami. Ngayon, kung ikaw ang pinuno ng liderato o ng isang ahensya, dapat maging sensitibo ka. Maging metikuloso ka. Dahil hindi po pwedeng kakitaan ka ng kaanumang kasablayan dahil hindi ka irerespeto ng mga taong nasa likuran mo. Kapag kaya nakitaan ka ng kasablayan, ganyan lumalabas yung mga informasyon sa sa loob ng So, sir, opisina mo. Klaro. So sir, nakita natin kahapon yung todo depensa ni DJ Lasso sa Pangulo, no? Kitang-kita at yung pag-demolish sa inyo. So, tama ba na maisip namin ngayon, no, na ang PIDEA ay nanganganib sa ganyang klaseng leader? With DJ Lasso. DJ Lasso, yes. Saka ba naman makakakita, no, na mismong tauhan magsasabi unpopular yung kanilang DJ? Yeah. Di ba? Kumakalat ngayon, Saka sir. ba naman makakakita, magta-transfer ka ng tao, mag-a-answering back. Oh my. Saka ba naman nakakita, agency order, napunta kay Maharlika, nag-transfer ka ng tao, kakaiba ito ha. Grabe, ha? Kakaiba ito. Agency Sa order, PNP ba nangyari dyan? sa AFP ba nangyari yan? No. Tama. Ang agency order, may security classification yan na restricted. Yeah, internal documents yan eh. Hindi po pwedeng yan, kumbaga sa kaya nga, yan kung kaya, bakit restricted dyan? Kasi nga, may mga itinatago dyan, may mga confidentiality, dahil na maaaring manganib yung buhay ng tao na magta-travel o na nare-reassign. Pwedeng abangan yan kung saan man, di ba? Nandyan yung, di ba, shortest travel route, ganyan, o kung authorized ba, o di ba? Tama ka. May mga ganyan yan eh. Kaya, Sir, may binanggit ka sabi ko maganda nga- kanina, sir, ha? Agawin ko na ng konti. May binanggit ka kanina ng maganda. Ito, sir, ha? Ang magandang binanggit mo na ang investigation hindi pwedeng limitahan. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ni DJ Lasso at ng taga-PIDEA na 2012 pa yan eh. Matagal na yon, tapos na yon. Yun ba ang tumbok mo? That the investigation on the involvement of the President now and in his involvement 10 years ago in 2012 should not be limited if we are to ferret out the truth and to bring accountability to a very high office like the office of the President. Hindi mo pwedeng sabihin 2012 pa yun. Bakit mo pakakalkalin? Is that how you would like the PIDEA leadership and among others in the investigation involving the President should go their way to investigate? Tama po ba? alam nyo, kaya ka mag-iimbestiga para makuha mo yung katotohanan eh. Kaya lahat sa investigation may mga proseso, may mga tradecraft diyan, may mga elicitation na kinakandak, may mga observation, kaya nga lahat ng proseso gagawin mo eh. Hindi ba? Meron ka pang mga iba't iba
gusto mo kasi ma-determine. Kung bibigyan mo yan, kung haharangan mo, isusuppress mo yung lalagyan mo ng boundary, walang maa-achieve yan. Paano kung di ba? Tama. O papalagay na sa geographical location o situation. Kung ang iimbestigahan mo, halimbawa Quezon City, pero nandun pala siya sa Marikina, ibig sabihin hanggang Quezon City ka lang kasi hindi ako pwede punta ng Marikina. Logical. Logical. Tama. Diba? Tama yung Sir, tumbok mo. pero paano yun? Paano yun na ang nakita natin, napakaliwanag kahapon, no? Ang PIDEA, yung head ng agency mismo, Ayaw mag-investigate. ang pumoprotekta sa isang pangulo na napakalakas ng ugong-ugong na ay isang drug addict, bangag. Paano yun? Yeah. How would you like to proceed Alam that? nyo, talagang, alam nyo sa totoo lang, sinasabi niya, sinungaling ako, no? Yes. Di ba? Sinasabi niya, Paulit-ulit nila yon. kung ano man, kakanyahan niya na yun, bahala siya, no? Ano siya kumbaga, sa no? Kaya lang, nakikita ko naman, kung sinasabi naman niyang ginagawa niya yung mandato niya, ano ang tawag sa kanya kung hindi niya ginagawa? Sabi niya, ginagawa niya yung mandato. Kung ginagawa niya yung mandato niya, di inimbestigahan niya na yung discrepancy doon sa drug test. Isa yun. Nasa power ng PIDEA, nasa Republic Act 9165, yung authority para mag-issue ka ng subpoena, duces tecum, and ad testificandum. Bakit duces tecum? Pag nag-subpoena siya doon sa drug testing facility, mapapasubpoena niya yung mga logbook, yung mga kung ano man yung dinaanang dokumento ng proseso ng drug test. Pati yung paglalogbook niya, pagpaproseso, kung ganito, ganyan, di ba? Ano yung nakasulat dyan. At testificandum, yung testimony ng doktor o yung pathologist niya, kung ano man, medical technologist, nandyan. Yung mga admin staff dyan, nandyan. Yun marami kang makukuha kung gusto mo. Kung gusto mong gawin yung mandato mo. Kaya nga, napaka-importante rito is yung presumption of regularity. Kung shortcutin mo, wala irregular, wala ang mangyayari sa atin. Di ba? Kagaya niyan. Kung ang mandato mo, sinunod mo, ginawa mo, hindi mo ako gaganyanin. Yes. Yan ba yung presumption of regularity? Ano ba ang trabaho mo? Mag-prosecute ng isang investigador na nagkaroon lang ng personal information mula sa declaration ng confidential informant? Ano ba trabaho mo? Abogado ka ba? Piskal ka ba? Para usigin mo yung isang nagpipresenta ng kanyang personal information doon sa isang investigation. Klaro. Kasi nga, diba, sir, makatulad lang tayo na resource person? Kasi nga, sir, tingin ko, napaka-weak ng leadership natin ngayon na ang hinihingi, number one, loyalty kesa sa competence. So, yun nga nakita ko kahapon, parang hindi niya alam yung mandato niya. At paulit-ulit ko nakita yan sa lahat ng mga ahensya. Pero ang mga pinaupo ay mga loyal. Talagang pagtatakpan talaga sila. So, ito yung crisis in leadership na nararamdaman natin ngayon. At ang tanong dyan, Ma'am Lorraine, kay Mr. Jonathan Morales, Sir, tinaya mo na dito lahat-lahat. Yeah. Tumaya na rin dito sila Senator Bato de la Rosa. Siya lang halos kahapon ang tumindig para sa inyo na mabigyan ka ng boses. Sinisip pa. Oo, at binabash pa siya. At alam natin, there will be political and other form of pressures against the senator. At handa naman daw siya. Gaano kayo kahanda at saan ito hahantong? Mr. Jonathan Morales, ang pananagutan ng Pangulo ng Bansa sa iyong mga nare-reveal ngayon ay nakasalang para hatulan ng taong bayan because we are not expecting PIDEA to investigate their boss. Sabi mo nga, pero under the law, they have to do that. But under the convenience and expediency of retaining their position, hindi nila gagawin yon. Where do you like to see this? Nakikinig ang taong bayan kung bakit mo itinaya ang lahat dito sa revelations na ito at sa tingin ko, hindi ito matatapos at hindi pwede ito daanan lamang ng pananahimik at pagbawalang bahala ng Pangulo. Go ahead po, Jonathan Morales, sir. Yung pag-testify ko rito is upang patotohanan, panindigan yung mga first-hand information na nakuha ko mula doon sa confidential informant na merong
na merong ano no na merong personal knowledge doon sa alleged sa commission ng offense na tumutukoy doon sa di umano nefarious activity nitong sila politician Bongbong Marcos at actress Marisol Soriano at iba pa. Yes. Ngayon, dito sa kung saan man hahantong ito, kung ano man, saan man tayo pagparin ng tadhana sa ginagawang investigasyon na ito, mananatili po akong nakatayo sa paninindigan ko, ng aking pag-ibig at pananampalataya para sa katarungan. Yun lang po yung aking mapapanindigan. Wala po akong maipagmamalaki o ano paman, kundi ang pinanghahawakan ko lang ay yung aking personal information Direct na idineklara sa akin ng confidential informant. Klaro. And everything will be settled, sir. Ano pa man ang pagsisinungaling at pagdemolish sa inyo, pagdi-deny nila, pagtatakip, when the confidential informant which we believe ay kaya pang abutin dapat sa pagkatadhana ang magtatakda ng katotohanan ito, we believe na lalantad ito at patotohanan ang inyong mga binanggit na pagbubuo ng buong investigasyon na ito. People will be the judge now. Sir, we usually reserve this for our soldiers, but I would like to thank you in behalf of the Filipino people. Sa panahon na ito, napakadilim, napakakonti ng tumatayo na may prinsipyo. Katulad ng sinabi ko sa iyo, lahat ng mga napakarami ng akala ko ay mga prinsipyado ay hindi pala. Meron pala silang presyo. At dahil lang sa pera, dahil sa takot, dahil sa whatever man, ay bumaliktad na at hindi na nagsasalita para sa bayan. So, in behalf of our countrymen, sir, na who cannot thank you personally, kami po ay nagpapasalamat dito, kami ni Eric, Yes. buong SMNI, maraming salamat, sir, sa tapang at sa pagmamahal mo sa bayan. Mensahe po ninyo, sir, at panawagan sa sambayan ng Pilipino. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Kasi ito blessing in disguise. Kaya tulungan nyo rin akong manalangin. Yes. Na sana yung mga nasa likod na nagdala nitong confidential informant, puntahan nyo ako sa bahay. Isama natin mismo yung confidential informant. Alam ko, nanonood ka. Ayoko lang manganib ang buhay mo, ayoko sa akin magmula. Ayoko manganib ang buhay ninyo. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Yes. Ayun. Kayo yung ako nandito, walang labis, walang kulang. Kung ano yun lang yung naging parte ng trabaho ko, yun lang. Ngayon, darating ang araw, baka kayo matunton, baka ikapahamak nyo. Mamili kayo. Hindi ko sa tinatakot kayo. Mamili kayo. Mas masarap magiging maalwan ang pamumuhay natin kung magsasabi tayo ng katotohanan. Exactly. Kasi naisulat ko na sa papel yan Exactly. Naisulat ko. Hindi man natin makuha yung mga dokumento. Alam ko ikaw, may kopya kanyang affidavit mo. May kopya ka. At may kopya ka pa dyan sa cellphone mo. At hindi naman sa alam mo yung sinasabi ko. Dahil gusto mo lang noon marehab. Diba? Gusto mo lang naman noon, diba, marehab? Ayun. Diba? Sana nakikinig Pero sa sir. yun, sana mag-isip ka. Kasi baka mamaya may gawin silang masama. Mag-isip ka. Ayun. Mga kababayan, narinig po ninyo si Ginoong Jonathan Morales. Ipanalangin po natin ang kanyang kaligtasan, hindi po ganon kadali bumangga sa Pangulo ng Bansa. Subalit itinataya niya na lahat, buhay, pangalan, dignidad at pagkatao, at nananawagan siya doon pati sa confidential informant na siyang magdedesisyon kung gusto niyang manatili ang katotohanan na nakatakip at hindi mailantad lahat-lahat na sa kanya yon. Pero ngayon po, ang taong bayan ay nakikita po ang kahalagahan ng oportunidad na ito na binuksan sa Senado. Sana po,
ay maging ligtas palagi si Ginoong Jonathan Morales at sana po naririnig din ito ng Pangulo ng Bansa. People will no longer believe anything that will come from denial versus yung positibo na pagigiit ng katotohanan mula sa direktang kaalaman kagaya ng ginagawa ngayon ni Ginoong Morales. Maraming salamat, Ginoong Morales, sir. Thank you, Maraming sir. salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo, sir. We will pray for you. Mga kababayan, Ma'am Lorraine, It's wonderful to be in the face of someone who has courage and principle, and kasi talagang medyo in low supply ngayon yun eh, yung mga taong may prinsipyo at may dignidad, no? At may pagmamahal sa bayan. So, wala, natutuwa lang ako makakita ng ganun. I'm very proud, no, pag nakakita ko ng ganyan at nakikita ko kay Sir Morales yung totoong muka ng Pilipino. Kasi tayo yan eh. Tayo talaga yan eh. Hindi yung itong mga yan, sina Paduano, tayo ba? Hindi ako yan. Si Tambunting, ako, hindi ako si yan. J.J. Suarez. Ako, Maria Josep, hindi, di ba? Hindi tayo yan. Suki ng ombudsman. Yeah, so,